Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, June 6 na po 2026, patuloy po nating minomonitor ang bagyong Esther. Kahapon pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility pero saglitan lang sa loob ng ating PAR at ngayong araw po ng Sabado ay lumabas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero aalamin natin ang mga lugar na patuloy na maapektuhan ng tropical extension po ng bagyong Esther. Meron din tayong nakataas na wind signal number 1. So aalamin ho natin lahat ng mga detalye, pati na rin po ang southwest monsoon na nakakaapekto dyan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyo kong kakalimutan na i-like at i-subscribe and pa-share na rin po ng ating update para mapanood po at malaman ng ating mga kababayan. So ito pong bagyong Esther, no? Panglimang bagyo na po ito ngayon 2026 at unang bagyo ngayong pong buwan ng June. Ito po'y huling namataan madaling araw po, alas 2 ngayong Sabado, na meron pong lokasyon ng 525 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. Bagamat ito po'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, nakakaapekto ito sa ilang bahagi po ng Batanes. Mamayang hapon naman po ng alas 2 ngayong Sabado po, ang magiging lokasyon naman ng bagyong Esther ay 835 kilometers north-northeast of extreme Northern Luzon. Ipapaalala ko ho sa inyo na itong bagyong Esther ay hindi naman nagbigay ng direktang matinding epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang pangunahing weather system po na nakakaapekto sa atin ngayon at nagpapaulan ay hindi po ang bagyong Esther. Ito po ang tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. So bago natin alamin po ang ilang mga detalye, ito po yung tinatawag natin, meron tayong heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Uulitin ko ha, yung mga lugar na babanggitin ko, heavy rainfall warning dahil po sa habagat. So ngayong hapon po ng Sabado hanggang bukas po ng hapon, meron po tayong ina-expect na 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa Mila Union, kasama po ang Pangasinan at Zambales. Hapon po ng Linggo hanggang sa Lunes, meron po tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan yan po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, Bataan at Batanes. Hapon din po ng Linggo hanggang sa Lunes po ng hapon, meron tayong ina-expect na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan pa rin dyan po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa may Zambales. Ipinapaalala ko mga kababayan na ito pong bagyong Esther, kaya ito mabilis na lumabas ho ng ating Philippine Area of Responsibility ay dahil po sa hanging habagat o southwest monsoon. Doon nandun yung tinatawag natin na intensification nito nga pong bagyong Esther, pero hindi ito nagbigay ng matinding pinsala sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong na-monitor dito na tinatawag na landfall scenario. So it means hindi ho ganito kadelikado itong bagyong Esther na ngayon po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon ho silipin natin ng mabilisan yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Kung mapapansin ho ninyo, pagitan pa rin ito ng June 4 hanggang sa June 10, ito bang bagyong Esther ay talagang dumikit lang, no? Diyan po sa extreme northern Luzon. At ngayon kasalukuyan Batanes area ang naapektuhan ng kanyang hangin. Bagamat category 1 tropical depression, tataglay lamang ito ng 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. Makikita nyo mabuti, lalabas o nakalabas na yan ngayong araw po ng Sabado sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng week 2, magsisimula po yan June 11 hanggang June 17, may panibagong banta ng sama ng panahon o LPA na low chance ng category na mabubuo dyan din po malapit sa lokasyon po nito nga pong tinatawag natin na bagyong Esther. Bagamat ito po ay hindi naman nakikitang lalakas itong panibagong LPA pagkatapos po ng bagyong Esther ha, still pwede itong palakasin na tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. Ngayon, silipin nating mabuti mga kababayan yung mga ilang lugar pa na posibleng maapektuhan. At kung itong habagat nga ba ay magtutuloy-tuloy ang lakas sa mga susunod na mga araw. Marami ho kasi nagtatanong sa atin at sinasabi, Kuya Francis, ito pang habagat mas matindi ba sa mga low pressure area o mga bagyo na ngayon nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa? Actually, ito pong tinatawag natin na habagat o southwest monsoon, more on mas maraming mga pag-ulan ang ibinibigay nito, lalo na ho sa hapon at sa gabi dahil yung sa sirkulasyon ng kanyang hangin. And most of the time, sa kanlurang bahagi po ng ating bansa,
siya nagpapaulan at nagbibigay ng maulap na kalangitan. So ito, uulitin ko ha, parte po ng Luzon dito sa may Metro Manila, ilang bahagi po ng Marikina, yung mga nakatira ho dyan, mga kababayan natin, mga senior, mga nanay and tatay ko dyan, dadaanan natin yung mga lugar ho ninyo. Metro Manila, asahan ho natin ang temperatura sa lugar na yan, aabot pa rin ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Medyo mainit pa rin, pero hindi nakagaya nung init ng mga nakaraang mga linggo. So ito po, sa may Northern and Central Luzon, aabot pa rin sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura at ang tsansa ng pag-uulan po ay aabot sa 50 hanggang 60% po bandang hapon. So dito naman po sa may Batanes area, asahan po ang rains with gusty winds dahil po dito sa Tropical Depression Esther. Sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, occasional rains po ang aasahan o yung mayat-mayang mga pag-uulan, lalo na po sa bandang hapon. So may chance na mga pagbabaha sa mga low-lying areas, dyan po sa Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, Zambales at Bataan area. Uulitin ko, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, dares po ng Central Luzon, Rizal, Cavite, kasama ho ang Batangas, Occidental Mindoro. Ngayong hapon po ng Sabado, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Sa Mindanao area naman po tayo, no? Cloudy skies po ang aasahan na merong isolated rain showers or thunderstorms lalo na ho sa hapon dahil yan sa mga localized thunderstorms. At ito yung ibibigay ko sa inyo na importanteng notes ngayon pong araw ng Sabado ha. Makinig hong mabuti mga kababayan ko. Tropical Depression Esther, bagamat nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, pwede pa rin ito magbigay ng epekto yung trap extension ng kanyang hangin sa parte ng extreme northern zone lalo na po sa area ng Batanes. So ito pong habagat southwest monsoon pinapalakas ng bagyong Esther. Ganito pong sitwasyon dyan. Pag mahina ang bagyong Esther, palalakasin niya ng habagat. Pag malakas naman ang bagyong Esther, palalakasin ho niya ang habagat o southwest monsoon. And then sa sitwasyon ngayon, medyo mas malakas ang epekto ng bagyong Esther kaysa sa habagat. Kaya po nagkakaroon tayo ng intensification kabilaan ho yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayon, silipin po natin ng mabilisan yung ating pinaka-live na mapa at makikita ho ninyo mabuti na lumabas na talaga ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Esther. Ito ho mga kababayan, silipin natin para meron tayong ebidensya talaga. No? At kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-mapa, ang bagyong Esther ay hindi nalalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Kung may nakikita kayong update na magiging typhoon o super typhoon ito, hindi po totoo yun. Bagamat nasa tropical depression category itong bagyong Esther, ang area po ng Batanes sa extreme northern Luzon ang kanyang naapektuhan. Meron ho tayong nakataas ngayon na tinatawag natin na signal number 1. Diyan po sa may Batanes area. Pag signal number 1 ho, yan ilalakas lamang ng hangin na 39 to 62 km per hour. More on mas maraming mga pag-ulan kaysa sa lakas ng hangin. At meron din tayong tinatawag na warning lead time kapag signal number 1 ang nakataas sa isang lugar. Ang warning lead time po natin sa signal number 1 ay aabot po ng 24 hanggang 36 hours. Ibig sabihin, hindi automatically pag ang isang lugar ay apektado ng signal number 1 ay agad-agad makakaranas ng mga pag-uulan. Kung makikita nyo naman, dito ho sa kanlurang bahagi ng ating bansa, sobrang aktibo po ang habagat o southwest monsoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, kapag habagat season tayo, kahit walang bagyo, kahit walang low pressure area, lagi pong magiging maulap ang kalangitan. Ngayon, tanong sa atin, tuloy-tuloy na ba to? Wala bang pahinga ang habagat? Meron hong pahinga ang habagat. At yun po ang tinatawag natin na monsoon break. And usually, nangyayari po ang monsoon break kapag merong panibagong weather system na nabubuo. Ngayon po, ang pangunahing weather system natin is habagat. More on siya ang dominante sa lagay ng ating panahon sa ating weather system. Diyan po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tandaan ho ninyo na ang monsoon break tumatagal lamang po ng 1 hanggang sa 2 linggo ang pinakamatagal. So yun po yung ating dapat samantalahin at pagkakataon natin yung para mag-asikaso at maglinis. Ngayon ho, ano yung mga dapat natin gawin? Ngayong merong habagat, merong pong mahinang bagyong Esther, no? Eto, unang-una, kailangan mag-antabay kayo sa update ni Kuya Francis tuwing umaga ho. At humihingi ako ng pasensya kahapon, medyo may echo yung ating voice over do. Pagpasensyahan nyo na ho, bumabawi naman ho tayo ngayon pong araw po ng Sabado. At sa mga nakakaunawa, sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. Pangalawang paalala ko, linisin natin ang mga lugar na apektado ngayon ng mga pag-ulan, especially sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Yung mga lugar ho na yan, mga crowded places, napakadaming tao,
at maraming basura. Itap po natin sa maayos sa tapunan na wag ho sa kung saan-saan lang para hindi babara sa mga kanal at pagmumulan nyo ng biglaang pagbabaha. Mag-imbak ho tayo ng pagkain din na aabot ng pang ilang araw para hindi tayo labas na labas dahil ngayong habagat season o tag-ulan season, ang hirap po na kung saan nilabas tayo na labas, bili ng pagkain. At eto pa po, no, kung meron tayong mga go bags, mga importanteng bagay, ilagay na natin sa maayos na lagayan, yung hindi mababasa. Nakaready na ho ba ang inyong payong, jacket, kapote kung sakali pong magkaroon ng mga pag-uulan lalo na ho sa bandang hapon at sa gabi. Lalo na ngayon, malapit na ho ang pasukan ng mga bata, kinakailangan nakaready fact na ang ating mga gamit. Uulitin ko yung isang paalala importante, panalangin natin sa Panginoon na ito nga pong bagyong Esther ay hindi na lumakas, no, at tuluyan nang lumayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa, ngayon po kasing buwan ng June, ayon na rin sa pagtatala ng Pag-asa, nasa 1 hanggang 2 bagyong madedevelop. Nakakaisa na po tayo. At ito nga pong susunod na banta ng sama ng panahon, ina-expect na bago pa matapos ng June, saka pa lang po mabubuo. Pero ngayon, hindi muna natin pag-uusapan yung susunod na bagyo dito sa bagyong Esther. Kinakailangan focus muna tayo sa main weather system natin at yun po ang habagat. Mga kababayan ko, babawi na lamang po ako sa susunod na update. So, yung mga ibang paalala ko, lagi ko naman sinasabi at minimension, at yung shoutout na hinihintay ng mga kababayan natin, sa susunod po ako babawi. So, dito ko po muna tatapusin ang ating weather update, and please, wag niyo kong kakalimutan na i-like at i-share yung ating update para humapanood ng mga kababayan natin. Sobrang maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.